Ayan, dyan na pa pala yung email, oh. Hindi ko pa natanggal. Halatang back-to-back kami nag-record ni Attorney Jake. But anyway, guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, syempre, no, ang dami sa atin naghihintay ma-invite sa kung anumang PR pathway stream ang inyong in-applyan. Pag kayo ay na-invite, guys, no, umpisa pa lang yan ng isa pang buong proseso. Alam nyo ba, pwede pa kayong ma-deny sa inyong PR application kahit na-invite na kayo? Dahil yung iba po hindi pumapasa sa mga medical, lumalabas may sakit. Okay, so is there a way to go around it? Let's say nag-apply ka for PR and you know that there is something not good with your health at that might cause the refusal of your application. Yan ang ating pag-uusapan. Kasama, ayan ulit, si Attorney Jake Aguilar. Thank you, Attorney Jake. Magandang hapon, Ina. Magandang hapon sa nanonood. Yan. I think we have to clarify pala, no? Nung sinasabi ko yung intro ko, may pagbabago yata sa requirements na pagbibigay ng medical, right? Ano ba yun? Dati, mag-require... Oo. Yeah. Ano ba yung... Dati, paano ba? Yung kailan, at what point in the process? Pinakahuli na yun eh, noon. Okay. So, pinakahuli na yun na magpapamedical ka. And in fact, pag nagpa-medical ka, parang, uy, malapit na. Yun yung ano nun eh. Tapos kasi nag-medical na, patapos na yung process, malapit na tayo maging PR. Ganyan. So ngayon, upfront na siya. Hindi na nila nilagay sa huli, sa harap na nila nilagay yung requirement ng pag-medical. So I think yun lang yung major change. Okay. But it's still after you get invited. Doon pa lang. After you get invited, yes. Yes. Pag na-invite ka, then you submit your application, yes. Andun na. May medical na rin agad na ikaw isasama. Okay. Now I understand. Siyempre nga naman, ano ba ang binabantayan ng IRCC dyan sa mga medical na yan, Jake? Yeah. Dahilan, maaaring maging dahilan na ika-refuse yung iyong PR application. So ito, actually, if you read the rules, napaka-practical lang niya. So yun nga, when we discuss this, medyo technical lang kasi, pero we'll use, of course, simple language na lang. Mas madaling i-explain, mas madaling maintindihan. So, tatlo lang naman yung medical inadmissibility. So, unahin natin yung pinakauna. Excessive demand daw on health or social services. So, ibig lang sabihin nun, si Canada, gagastos siya ng mas malaki kaysa dun sa parang ini-expect niya na kikitain sa'yo. Anyway, mas applicable kasi ito dun sa economic class na permanent residency. As we know, merong sponsorship or family class. Hindi to applicable doon sa pag nag-sponsor ka ng spouse or conjugal partner or sa mga anak mo. So, hindi to applicable doon. Kaya more on siya sa mga economic class, and yung economic class naman kasi parang de-demonstrate nila na magiging useful sila sa Canada. Economically, makapagtrabaho sila, magbabayad sila ng tax, etc. So ito, parang sinasabi na, teka lang, baka pagpunta mo dito, kami pa ang gagastos sa iyo or sa pamilya mo. Dahil may sakit or something na kailangan gastos. As we all know, di ba dito sa Canada, libre ang healthcare. And then may social services din available sa mga PR and citizen just in case wala na silang means para suportahan yung sarili nila. So ito yung provision na yun na binibigyan ng power ang Government of Canada para i-refuse nga yung mga eligible sana, kaso meron ngang magkakos ng excessive demand sa Canada because of their condition. So, ang mga example na nilagay dito, mga may dialysis, mga kidney problem o diabetes, gano'n, na may mga regular maintenance ba. Tsaka may threshold to, by the way. So, ang sabi dito sa website, 27,000 per year. Parang gano'n. Which is a big number. So, parang kung gagastos ang gobyerno para sa'yo ng mga more than 27,000 per year, yun nga, mag-cost yun ng tinatawag na medical inadmissibility. Or, sabi din dito, 135,000 in a span of 5 years. Parang gano'n. So, kung gagastos ang Government of Canada ng malaking amount yun, di ba? 135,000 in a span of 5 years.
pwede ka maging medically inadmissible. Oo. So, yun lang naman. Thank you pala for pointing that out. So, may error ako sa aking intro, No problem. guys. This primarily concerns those applying sa express entry. Oo nga naman, kasi dun sa invitation, kunyari sa PNP, nandito ka na sa Canada, as a temporary resident, nag-apply ka, let's say, ng PNP, Provincial Nomination Program. Covered ka rin ba nitong rules na to for medical? Yeah. Kahit na, okay. So, okay pa din. Tama ba yung, I'm worried mali yata So, yung PNP ba, yung sinabi mo. So, part kasi siya ng din express entry. So, economic class din siya. So, same thing. Under siya, parang one roof. So, all right. Oo nga naman. Okay. So, is there a way to go around it? Alam mo na. Definitely, yeah. Meron paano ba to? So, ang kagandahan naman dito, laging may way din. Laging may way. Tsaka case-to-case basis ang evaluation nito ng officer. So, pwede mong pakita sa government na, teka lang, hindi naman kayo gagastos. Kami naman, may pera kami panggastos dito. Or may insurance naman kami, parang gano'n. Huwag kayong mag-alala, hindi mababurden ang Government of Canada dito sa condition na to. We are well prepared. Meron kami insurance or meron kaming panggastos. Ito yung plano namin. So, hindi manggagaling sa pera ng gobyerno yung pangsustento. So, kung may mga ganong depensa ba, pwedeng ma-consider na okay, so hindi pala naman gobyerno ng Canada ang gagastos. So, pwede nyo ma-overcome yung inadmissibility na yan. Okay, are you saying what? Pakita na lang na meron kang pera sa bangko? Not just that, yung capability, but yung willingness. Kung may plan ka na kung paano mo to issue-shoulder. And in fact, most likely, ikaw naman talaga nag-shoulder nung nasa Pilipinas ka, for example, di ba? Sino pa ba ang magbabayad? Di ba sa atin naman medyo mahirap. I mean, hindi buo yung natin doon support para sa may karamdaman, di ba? Malamang ikaw naman din ang gumagastos nun or yun nga, may medical insurance ka. So basically, ang sinasabi mo lang is, parang yung burden na yun, hindi mo ipapasa sa Government of Canada. Ikaw pa rin ang mag-shoulder or at least partially. Kasi yun nga, as I mentioned earlier, may threshold naman Hindi naman sinabi ni Canada, no, wala kaming gagastusin sa iyo pag naging PR ka. Hindi ka covered ng insurance or ng health insurance ng for example dito sa Ontario OHIP, di ba? Parang gano'n. Hindi naman. Meron pa rin. May coverage pa din yun. Huwag lang lalagpas doon sa threshold na kanina, which is a big amount. Actually, 27,000 a year. Medyo malaki na yun. Okay. Pwede bang option? Sige, kunyari mag-apply ka na, di ba? Upfront na nga yung medical exam mo dapat. Ano yun? I-attach mo na, you know what? I have this condition. And I have what if private insurance? Sabi mo, offeran mo dahil alam mong madidelikado ka. Meron akong private insurance to help me with my expenses. So, ang step by step nito, so magpapa-medical ka or, di ba, punta ka sa clinic o sa doctor, papa-medical ka. And dun malalaman kung inadmissible ka or hindi. Bibigyan ka naman ng PFL, Procedural Fairness Letter, di ba? Kung ang finding ng officer is teka lang, mukhang medically inadmissible ka, di ba? So, yun yung PFL. Bibigyan ka ng chance na sumagot. Okay. So, dun sa pagsagot, yun, pwede mong i-ready na, teka lang, actually, ready naman kami dyan. Yun nga, kami naman ang gagastos niyan or may insurance. May private insurance naman kami. So, yung gagastusin ng Canada dito, hindi naman aabot dun sa threshold. Pwede kang maglagay ng sarili mong computation. So, but anyway, there's a way para ma-overcome mo yung inadmissibility na yan. Oo. And kunyari may private insurance ka. Actually, kaya ko rin ni-raise yung private insurance because I read it in an article nga. Amazing. No, na isa daw yung option. Ang naisip ko naman, so how long will you keep a private insurance? Kunyari, tinanggap ka, how long are you supposed to have? So for how long na kailangan, kasi parang meron kayong, may ipipresent ka nga na parang computation na dun sa computation mo, yung sarili mo sigurong savings or sarili mong kakayanan plus yung private insurance would be enough to manage yung condition or i-maintain yung condition na yon. At kung ano man yung, if ever, gagastusin ng Canada, hindi lalagpas dun sa threshold na yon. So, yun lang. Make sure na yung coverage ng insurance is enough para hindi nga mag-trigger
na malagpasan yung gagastusin ng government. So Oo. it's a bit complicated, but when you're there, magagawan siya ng paraan. Oo. So, ibig mo sabihin, Attorney Jake, halimbawa, nako, yung sakit ng isang tao, panghabang buhay na, or may ganun ba? No? I'm not even sure, no? Wala akong maisip na certain condition. Actually, ganun ang kino-contemplate dito kasi Oo. kung yung condition na yun is gagaling naman siya, di ba? Yun yung isang mong depensa na actually Mas madali, gagaling naman to eh. Temporary lang to, may sakit siya, yes, medyo may gastos nga, pero yan, kaya naman namin i-offset yung gastusin. Pero eventually, gagaling naman siya. So after nang gumaling siya, di wala natin gagastusin, parang gano'n. So isa yun sa depensa mo na ito, temporary lang to. Siguro in about 2 years, gagaling na siya fully, sabihin natin gano'n. Ito yung medical plan. Ano ka rin sa doktor, syempre nagpa-consult ka. Sabi ng doktor, ito yung prognosis natin dito, no? May treatment tayo, ito yung treatment natin, 6 months, tapos recovery, etc. By 2 years, wala na, totally eradicated na kung ano man yung sakit na yon. So, pwede mo present yun na, ganun naman pala. 2 years lang naman pala to, tsaka yung cost dito, okay, may insurance naman pala. So, yun ang way para ma-overcome. Okay, ngayon ko lang naalala, no? Ito guys, I actually know somebody na nangyari to. Okay, dumating na Canada, temporary resident, Attorney Jake, no? International student, nagka-cancer siya. Yeah. Hindi pa siya PR, hindi pa siya PR. Yeah. Okay, now yung binabanggit mo kanina, de swerte, kunyari may treatment plan, 6 months, expected kang gumaling. But cancer is not as predictable. You know, your reaction to it will differ. Kasi guys, no, I just want to stress, syempre, depende pa rin po talaga yan sa, I guess, sa uri ng sakit. Right. Kunyari yung ganong ka-serious na kondisyon, magagawa din ba yung sinasabi mo na parang baka may pa-offer kang... So, depende lagi ang sagot. Kasi pag ganito talagang sabihin natin case-to-case basis. So, depende sa, yun nga, yung condition. And as you said, yung cancer medyo unpredictable. May cancer na nakakontrol, di ba? Yeah, oo. Treatment, medyo okay na, okay. Pero yung iba naman nga, nagre-relapse. So, masyadong, hindi natin na-predict. Pero, pwedeng ka nga magpa-kuha ng consultation sa doctor para at least sabihin nila ito yung plan and merong malaking chance na gagaling ito. So, depende rin sa types ng cancer. Ano? So, as I learned din pala, ang cancer, iba-iba din eh. Yeah. Sa iba-ibang cancer, sa iba-ibang part ng katawan, iba-iba din yung parang success rate ng treatment, mga ganon. So, yun, depende siya. Pero, ultimately nga, kung hindi siya gagaling or at least yung prognosis nga is hindi siya gagaling or malaki yung chance na mag-deteriorate nga. Or magtagal ng husto yung kanyang magtagal ng husto or if ever man na yung pag-control noon, yung pag-treat doon sa cancer na yon is sabihin natin masyado ngang magastos. Pwede nga rin talaga siya mag-cause ng inadmissibility. Yeah, oo. So, depende yan, guys. Oo nga. Case to case talaga. Depende rin talaga. Alright. Guys, kung meron kayo yung sa mga nanonood po sa atin, if you have your, personal experience or know of a story ng kapamilya ninyo or what related to this topic, put them down there in the comment section so we can learn from each other's experiences. Right. Okay, Attorney Jake, thank you so much. That is it, ano? Meron pa At least we know. Meron ka pa ba? Sorry, go ahead. Yun lang yung first actually doon sa medical inadmissibility. Meron pang dalawa na ito, siguro mabilis na natin i-discuss. Go. Yung danger to public health at saka danger to public safety, which is yun nga, sabi natin very naman. It makes a lot of sense, di ba? Kasi kung yung may sakit ka na pwedeng makapaghawa ba sa ibang mamamayan dito sa Canada, so danger ka to public health. So yun yun. So kung may sakit kang ganun, hindi ka gamutin mo muna yon or make sure na hindi ka na nakakahawa. Kasi di ba minsan, pagka active pa yung sakit mo, di nakakahawa ka. Pero pag na-treat naman okay na. So may ganon. So yun lang. So may, kung danger to public health, pwede kang maging inadmissible. But again, pwede siyang ma-overcome then later on. Pag magaling ka na, baka pwede ka nang, baka ma-overcome mo siya. Or at least sabihin ng doktor na, ito, matitreat naman to.
Siguro mabilis lang, mag-antibiotics ka lang or whatever, something like that. Anyway, tapos yung isa, danger to public safety, ito yung sabihin natin mayroong mental disorder, mga ganun. Okay. Lang yun na medyo bigla na lang nagiging violent, di ba? Minsan may ganun nangyayari yun. So kung ganun yung condition, again, of course, I mean, it makes a lot of sense na hindi ka papapasukin sa Canada, di ba? Inadmissible ka. But again, pwede rin siyang matreat or ma-control, ma-mitigate, maraming paraan para ma-overcome din yung ganoong klaseng inadmissibility. Pero yun yung tatlo na pwedeng maging cause ng inadmissibility. And again, yung una, more on sa economic class yun. Pag nag-sponsor kayo ng spouse, common law partner actually, or mga dependents, mga anak, hindi siya naman applicable. So para bang sinasabi ni Kisla, may mag-alala, gagastusan namin yan kung anak mo o... Oy, pero nag-medical din ako spousal sponsorship ako Yeah, for sure. Yun nga. So ang tinitingnan nila doon yung public safety tsaka public health. Okay. Wala kang danger sa public safety or public health. Yun yung tinitingnan nila. Oo. Buti pala nabanggit mo. Sorry, Attorney Jake, for cutting you off earlier nung tatapusin ko na sana yung episode. But buti nabanggit mo yung sa mental health. Hindi ibig sabihin, guys, na kunyari ikaw ay diagnosed with any type of mental health problem, madi-deny ka, guys. No, hindi naman po ganun ng Canada. Siguro kapag medyo mas mas serious. Exactly. Yun lang ang magiging factor for inadmissibility. But for example, yung mga siguro ADHD, baka may concerns those are more common ba na mga mental health problems also. I don't think that will cause inadmissibility, no? Yung mga ganong type. ADHD, yun nga, depende. Kaya talagang case to case siya. So, pero, ang naman, ultimately nga din, pwede mong ipakita na, never naman nangyari to. Kumaga, wala naman siyang sinaktan kahit sino. Or, hindi naman siya naging danger sa kahit sino, kahit may ganon siyang condition. So, yun yung mga, dito, means or ways para ma-overcome siya. Pero, yeah, definitely nilagay siya dyan nung legislature ng Canada para may power si officer na i-prevent yung mga tao na pwede nga mag-cause ng danger again sa public. So, yun lang. Parang nilagay lang nila yan doon. Ayun, nagmabilis akong Google dahil nabanggit ko yung ADHD. It does not automatically cause immigration. Definitely. Depende siya. Depende. Sa assessment talaga. Severity, tsaka doon sa actual impact noong ganung sakit. Alright. Okay. Ayan ito totoo na po to. Thank you so much, Attorney Jake. As always, salamat ulit for sharing your insights. Yung email po ni Attorney Jake yung gumagapang sa baba if you wanna get in touch with him. We will end this episode here, guys. Maraming salamat sa inyo. Bye, Attorney Jake. I'll see you guys in the next one. Bye.